Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagpulong ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC upang tiyakin ang kahandaan ng mga rehiyon para sa posibleng epekto ng kapapasok lang na bagyong Marce sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Pinaunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Office of Civil Defense upang masiguro ang kaligtasan ng komunidad sa gitna ng pag-iral ng bagyo na nasa tropical storm category na. Hinikayat ng NDRRMC ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad para sa kaligtasan. Hataw Balita ngayon. Ginugunita ngayong araw sa Pilipinas ang National Day of Mourning bilang pag-alala sa mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine. Batay sa Proclamation No. 728 na idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naka-half-mast ngayong araw ang lahat ng watawat sa mga gusali ng gobyerno, alinsunod na rin sa Republic Act 8941. Nanawagan din ang Pangulo na manalangin para sa mga naapektuhan ng malawakang bagbaha at pagguho ng lupa na ikinamatay ng hindi bababa sa 145 tao. Hataw Balita ngayon. Dumating na kahapon sa Batanes ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard upang maghatid ng relief goods matapos ang pagkaantala dulot ng masamang panahon. Nagdala ng 5,500 family food packs ang barko mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga nasalanta ng Bagyong Leon. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na mahigit sa 2.2 milyong pamilya ang naapektuhan ng mga bagyong Christine at Leon sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagdulot ng malaking pinsala sa kabuhayan at infrastruktura. Hataw Balita ngayon. Nakaranas na ng pagdagsa ng mga pasahero at sasakyan ng mga pantalan, terminal at kalsada matapos ang undas break. Batay po sa pinakabagong ulat ng Philippine Coast Guard o PCG, umabot na sa 56,853 ang outbound passengers at 44,725 naman ang inbound mula sa mga pantalan mula alas 6 ng umaga hanggang tanghali kahapon November 3. Inaasahan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, Ninoy Aquino International Airport o NAIA, South Luzon Expressway o SLEX at North Luzon Expressway o NLEX ang pagtaas pa ng bilang ng mga biyahero hanggang ngayong araw habang sabay-sabay na bumabalik mula sa probinsya ang mga nagbakasyon para samantalahin ang long weekend. Hataw Balita ngayon. Walang nakikitang dahilan si Senate President Francis Chiz Escudero para tanggihan ng Senate Blue Ribbon Committee ang justifiable na mga hiling na i-certify ang mga transcript ng kanilang pagdinig sa War on Drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa naturang pagdinig, ipinahayag ng dating Pangulo na hindi siya hihingi ng paumanhin sa kanyang drug war at inako ang buong legal na responsibilidad na maidudulot nito. Samantala, nauna nang sinabi ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, co-chairperson ng House Quad Committee, na hindi ibabahagi ng committee ang kanilang transcript sa International Criminal Court o ICC dahil hindi miyembro ang Pilipinas sa naturang hukuman. Gayunman, iginiit nito na ang transcript ay isang public document kaya nasa desisyon na ng kung sinong hihingi nito kung saan ito gagamitin. Hataw Balita ngayon. Hiniling ng isang House panel sa Department of Justice na maglabas ng lookout bulletin order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President o OVP na iniimbestigahan dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua,
chairman ng Committee on Good Government, mahalaga ang kanilang testimonya para sa masusing pagsusuri ng pondo ng pamahalaan. Nag-ugat ang investigasyon sa ginawang pag-disallow ng Commission on Audit o COA sa mahigit 73 million pesos sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022 na nagastos umano sa loob lamang ng 11 araw. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na hindi sila bahagi ng isinagawang raid ng Philippine National Police sa Century Park Tower sa Malate, Manila noong October 29. Sa pahayag na inilabas ng PAOC, binigyang diin ng ahensya na hindi sila kailanman nagpalaya ng foreign nationals na nahuli mula sa Pogo dahil palagi silang nakikipag-ugnayan sa Department of Justice Interagency Council Against Trafficking at sa Bureau of Immigration. Sinabi rin ito na hindi sa kanila galing ang katagang Mother of All Pogos para sa naturang gusali. Samantala, pinuri naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang eksklusibong operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group, katawangan National Bureau of Investigation sa Century Peak, Manila bilang bahagi ng kampanya kontra illegal pogo sa bansa. Nilinaw ni General Marbil na tanging ang pulisya at NBI lamang ang maaaring magsagawa ng operasyon kontra cybercrimes. Hataw Balita ngayon. Mariing kinundena ng Century Tower sa Malate, Manila ang isinagawang police raid noong October 29 na umano'y nagresulta sa pag-disable ng mga CCTV at mga illegal na pag-aresto. Ayon kay Attorney Baby Perian Arcega, abogado ng Century Tower, dahil sa naturang operasyon ay nahinto ang negosyo ng mga nasa gusali at naapektuhan ang access ng mga tenant. 75 tao ang inaresto, ngunit 74 ang pinalaya ng walang kaso matapos ang 48 oras na pagkadetine na higit sa legal na limitasyon na 36 na oras lamang. Dagdag pa ni Attorney Arcega, binago ng mga pulis ang anggulo ng CCTV sa oras ng operasyon. Nagdudulot din aniya ng takot sa mga tenant at limitadong access sa kanilang mga negosyo ang pananatili ng pulisya sa gusali. Hataw Balita ngayon. Abiso po para sa mga motorista dahil posibleng magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas araw ng Martes, November 5, 2024, maaaring bumaba ng 10 hanggang 30 sentimos ang kada litro ng gasolina, habang 50 sentimos hanggang 75 sentimos naman inaasahang pagbaba sa presyo ng kada litro diesel. Samantala, magkakaroon naman ng 40 centavos to 50 centavos na dagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa mga industry player, bunsod pa rin ng gulo sa gitnang silangan ang nasabing paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo sa world market. Hataw Balita ngayon. Muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ng 14 na pagyarig sa Bulkang Canlaon batay sa pinakabagong 24-hour observation ng ahensya. Nagkaroon din ang bulkan ng 6 na ashing event at naglabas ng 4,171 tons ng sulfur dioxide. Kita rin sa kuha ng ahensya ang nangyaring pagbuga ng abo bandang pasado alas 4 ng hapon nitong linggo, November 3. Ayon kay Pearly Chanson, ng Science Research Specialist ng PBOX ng La Carlota Substation, apektado ng pagbuga ng abo ang mga bayan ng La Carlota, La Castellana at bahagi ng Bago City sa Negros Occidental. Nasa 300 to 500 meters ang taas ng ibinuga ng Mount Canlaon nitong hapon sa southwest na direksyon. Inabisuhan naman ang mga residenteng malapit sa bulkan na mag-ingat at sumunod sa ipinagbabawal na pagpasok sa 4-kilometer danger zone. Hataw Balita ngayon. Sa pagbabalik ng sesyon ngayong araw ng Kamara,
Tiniyak ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na pangunahing isusulong ng mga mambabatas ang pagpapatibay ng 6.352 trillion pisong pambansang budget para sa taong 2025. Bukod sa budget, ipagpapatuloy din ng House Quad Committee ang investigasyon sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, illegal na droga, money laundering at extrajudicial killings kung saan inaasahang dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 7. Kasama sa inaasahang mapag-uusapan ang mga natitirang panukalang batas sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC list, kabilang ang Budget Modernization o National Defense Bill. Hataw Balita ngayon. Magsisimula na ngayong araw ang filing ng Certificates of Candidacy para sa parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao o BARM. Ayon kay COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia, nagdagdag ng pwersa ang Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP sa rehiyon upang masiguro ang maayos at mapayapang proseso ng pagsusumite ng tatagal hanggang November 9. Sa halalan sa susunod na taon, magkakaroon ng 73 parliamentary seats na mapapabilang sa unang Bangsamoro parliamentary elections. Filing na ng certificates of candidacy sa Bangsamoro mula po November 4 hanggang November 9. At pakiusap ko sa mga kandidato, medyo kayo na po ang magpulis sa inyo pong mga supporters, lalo po dyan sa Bangsamoro, na sana panatiliin po natin maayos, malinis at tahimik yung pong magiging filing natin ng candidacy. Hataw Balita ngayon. Umakot ng 21 gintong medalya ang Philippine Free Junior and Junior Gymnastics Team, kabilang na ang nakababatang kapatid ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Carl Harel L. Drew Yulo sa ginanap na 3rd JRC Artistic Gymnastics Championships sa Bangkok, Thailand. Nasungkit ni Eldrew ang 4 na gold medal para sa floor exercise, steel rings, vault event finals at individual all-around, habang 2 silver medal naman para sa parallel bars event at team event. Sa kabuuan na iuwi ng Gymnastic Association of the Philippines ang 34 na medalya sa kompetisyon, kung saan 21 ang ginto, 9 ang silver at 4 naman ang bronze. Mula po rito sa amin sa UNTV, congratulations sa ating mga atleta at salamat po sa Diyos sa pagbibigay ng karangalan para sa bayan. Inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC na umabot na sa 68,618,667 ang rehistradong botante sa bansa para sa nalalapit na midterm elections sa 2025. Nanguna rito ang Region 4A o Calabar Zone sa may pinakamaraming botante na may 9,764,170. Kasunod ang Region 3 o Central Luzon at National Capital Region o ang Metro Manila. Tumaas ang kabuang bilang kumpara sa nakaraang halalan noong 2022 na may 65.7 milyong botante. Hataw Balita ngayon. Isang SUV na may plate number 7 ang iniulat na tinangkang sagasaan ang isang babaeng traffic enforcer matapos na mahuli sa bus lane sa EDSA bandang gabi nitong Linggo, November 3. Sa videong isinumite ng Department of Transportation sa Land Transportation Office o LTO, makikitang sinubukang sitahin ng enforcer ang driver sa northbound ng Guadalupe Station. Ngunit tumangging makipagtulungan ang driver at mabilis na umatras upang makatakas. Mariing kinundina ng DOTR ang nasabing insidente at tiniyak na papapanagutin ang responsable sa naturang insidente. Tumagilid nitong Sabado, November 2, ang tugboat Ali Bravo na magpupubli lang sana sa masungit na panahong dulot ng Bagyong Christine matapos nitong
matapos itong nang mawalan ng balanse ang starboard side ng barge Claudia na inaalayan nito. Ayon sa Philippine Coast Guard Station Sorsogon, galing sa Semirara, Antique ang tugboat at barge na halos 1.5 nautical miles na lang ang layo sa destinasyon nito na Castilla Port. Ayon kay Seaman First J. Aranya ng Coast Guard Station Sorsogon, batay sa investigasyon, nabuhos ang mga uling sa dagat dahil sa hampas ng malalaking alon sa barge. Lula ng barge na pagmamay-ari ng Fairwind Shipping Company ang 15 Pilipinong tripulante, kabilang na ang tugboat captain na si Reynaldo Padon at caretaker ng barge na si Francisco Vargas. Sa ngayon, walang naitalang hazardous oil spill habang iniulat ng ilang mangingisda na nagdulot ng nasa kalahating milyong halaga ng pinsala sa fishing equipment nila ang natapong carbon o uling. Nakipag-ugnayan na umano ang shipping company sa mga apektadong mangingisda malapit sa pinangyarihan ng insidente. Hataw Balita ngayon. Nagtulong-tulong ng mga sangay ng pamahalaan sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Naga City sa pagtatanggal ng gabundok na basura na iniwan ng Bagyong Christine sa syudad. Mula sa Naga City, si Ryan Salatandol humahataw live. Hataw Balita ngayon. Ryan, marami pa bang basura na hindi nahahakot dyan sa Naga? Yes, amigo, magandang umaga. Sa pag-iikot nga natin sa Naga City kahapon ay nakita natin bagamat tulong-tulong na ang mga pamahalaan at ang mga lokal na individual doon ay hindi pa rin naaalis o hindi pa rin natatanggal yung mga basurang iniwan ng Bagyong Christine dito sa buong syudad ng Naga City. Amigo, tuloy-tuloy pa rin ang deployment ng manpower ng mga equipment ng lokal na pamahalaan ng Naga City upang malinis ang gabundok na basura na iniwan ng Bagyong Christine na nasa mga kalsada pa rin sa syudad hanggang sa ngayon. Umabot sa mahigit 300 volunteer kasama ang mga kawani ng Naga City Solid Waste Management ang idinedeploy araw-araw. Marami pa rin mga equipment ang ipinalalabas ng syudad upang maging malawakan ang paglilinis. Kabilang na riyan ang mga payloader truck, dump truck at mga flushing trucks. Kahapon nakapaglinis na sa mga barangay ng Panganiban Drive, Bagong Bayan Norte, Santa Cruz, Jacob Street, Barlin, Tabuco, Bagong Bayan to Peña Francia Road, Barangay Balatas, Ninoy and Cory Avenue, Barlin going to Bagong Bayan, Peña Francia Avenue, Dayangdang, Abelia, Felix Plazo, Triangulo at sa CBD Road. Gayunman hindi pa rin nauubos ang mga basura sa kanilang syudad. Dahil dito patuloy na tumatanggap ng mga volunteer at ng tulong sa iba't ibang lokal na pamahalaan ang lungsod upang tuluyan ng mahakot ang lahat ng basurang nagkalat dito sa syudad ng Naga City. At amigo, sa ngayon ay wala pa ring pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong eskwelahan dito sa buong lungsod ng Naga City at sa Camarines Sur dahil isa sa mga dahilan dito ay ang paglilinis, amigo. Kailangan mo nang linisin ang lahat ng paaralan at lahat ng mga daanan papunta sa eskwelahan at para makarecover din ang ating mga kababayan, ang mga magulang at ng mga estudyante dito sa buong Camarines Sur at sa Naga City, amigo. Oo, Ryan, mukhang kailangang mag-double time sa paglilinis, ano? Bukod dyan sa eskwelahan na binabanggit mo, itong mga basura na pinapakita mo sa yung video na marami, ano? Dahil gaya niyan, meron na namang bagyo na pumasok sa ating bansa, Ryan. Yes, amigo, yun din ang pinaghahandaan pa. Yung Bagyong Leon nung nakaraan at itong papasok na bagyo, pinaghahandaan ito ng lokal na pamahalaan. Kaya minamadali itong paglilinis. At isa pa dito, amigo, ay yung masangsang na amoy nitong basura
na naaamoy ng ating mga residente. Kasi amigo, malapit din sa mga residential area itong mga basura na nakuna natin kahapon at merong mga patay na hayop din na nangangamoy na, kaya kailangan madaliin ng lokal na pamahalaan ng Naga City ang paghahakot nitong mga basurang ito at maitapon sa tamang lugar, amigo. Oo, sana't maraming ang tumugon din ng mga volunteer na panawagan ng lokal na pamahalaan para sa lalong madaling panahon ay malinis na nga yan. Maraming salamat, Ryan Salatandol, nag-uulat ng live mula sa Naga City. Hataw Balita ngayon. Pumanaw na ang dating mayor ng Pagsanhan, Laguna na si former Mayor Girly Maita Sanchez Javier Ejercito sa edad na 55 taong gulang sa sakit na endometrial cancer. Sa Facebook post ni dating Governor E.R. Ejercito, pasado alas 12 ng madaling araw, November 3, nang bawian ito ng buhay sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Si Mayor Maita ay naging alkalde noong 2010 to 2019 at naging vice-alkalde naman ng Bayan ng Pagsanhan, Laguna noong 2019 to 2022. Nahalal din siya bilang President of the League of Municipalities of the Philippines, Laguna Chapter. Sa ngayon, nakalagak ang kanyang labi sa kanilang bahay sa Don Porong Ejercito, 1912 Ancestral Mansion sa Pagsanhan, Laguna. Naglabas ng pahayag ang North Korean government nitong linggo, November 3, na nag-aakusa kay South Korea President Yoon Suk-yeol ng paglalagay sa South Korea sa panganib dahil sa kanyang mga patakaran laban sa North Korea. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng state media ng North Korea na inilalagay ni Pangulong Yoon Suk-yeol ng South Korea sa panganib ng digmaang nuklear ang kanyang bansa. Binigyang diin sa inilabas na dokumento ng Democratic People's Republic of Korea o DPRK ang mga walang ingat na pahayag ni Yoon Suk-yeol ukol sa digmaan. Pagtalikod sa ilang bahagi ng kasunduang inter-Korean, pakikilahok sa pagpaplanong nuclear war kasama ang Estados Unidos at ang paghahangad ng mas matibay na ugnayan sa Japan at North Atlantic Treaty Organization o NATO. May matinding paninindigan laban sa North Korea si Yoon na patuloy sa pagpapaunlad ng arsenal nito ng mga sandatang nuklear at ballistic missiles sa kabila ng mga resolusyon ng United Nations Security Council. Isinisi ng kanyang administrasyon sa North Korea ang pagtaas ng tensyon dahil sa pagbibigay ng tulong militar at mga sundalo para sa digmaan ng Russia at Ukraine. Noong nakaraang buwan, sinimula ng North Korea ang higit na pagpapakita ng tuluyang paghiwalay sa ugnayan sa South sa pamamagitan ng pagpapasabog ng inter-Korean roads. Samantala, nag-deploy naman ang Estados Unidos ng B-1B bombers para sa joint aerial drills kasama ang South Korea at Japan, bilang tugon sa pagpapakawala ng North Korea ng intercontinental ballistic missile. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Lapit na ang araw ng eleksyon, ngunit dahil sa paparating na mga bagyo, maaaring mahirapan ang mga botante sa pagpunta sa mga botohan sa ilang bahagi ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng mga forecaster na sa halos kabuuan ng Estados Unidos ay magkakaroon ng magandang panahon sa Martes, November 5 araw ng eleksyon, subalit may mga lugar na makararanas ng pagulan at niebe. Kabilang dito ang maulang panahon sa mahahalagang swing states tulad ng Wisconsin at Michigan. Inaasahan naman ang biglaang paglakas ng ulan, localized flash flooding at pagkidlat sa timog silangan ng Texas kasama ang Houston patungo mas mababang Mississippi Valley. Posibleng bumaba ang temperatura sa buong Northwest at Northern Rocky Mountains, gayon din sa ilang bahagi ng Oregon, Washington, Idaho, Northeastern Nevada, Northern Utah at Western Wyoming. Magiging mainit ang panahon sa East Coast sa mga lungsod tulad ng Washington, D.C., Raleigh at New York habang walang pag-ulan o pagbagsak ng niebe na inaasahan sa Western Central Plains sa paparating na halalan. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon.
Kung ang Pilipinas ay may Maynila, ang United States naman ay may Washington, D.C. Alamin natin ang kasaysayan ng lugar na ito na nagsisilbing puso ng pamahalaan ng Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Tuwing nababanggit ang Kapitolyo ng isang bansa, agad na sumasalamin ng mga pangarap at hangarin ng mga mamamayan. Para sa Pilipinas, ito ay ang Maynila. Sa United States naman, ang Washington, D.C. Ipinangalan ang nasabing lugar kay George Washington, ang unang Pangulo ng Estados Unidos. Dinisenyo ito ni Pierre Charles L'Enfant, isang French engineer at architect. Nagsisilbi itong Kapitolyo ng United States at tahanan ng tatlong sangay ng pamahalaan, ang ehekutibo o White House, ang lehislatura o US Capitol at ang hudikatura o Supreme Court. Itinatag ang Washington DC bilang Kapitolyo ng bansa sa pamamagitan ng Residence Act ng 1790 at opisyal na naging Kapitolyo noong June 11, 1800. Matatagpuan ang Washington DC sa silangang pangpang ng Potomac River na napaliligiran ng mga estado ng Maryland at Virginia. Ang lokasyon ay pinili bilang neutral na lugar, hindi bahagi ng anumang estado upang maglingkod bilang Kapitolyo ng bansa. Binuo ang lungsod sa ilalim ng direksyon ni Pangulong George Washington, kasama sa disenyo ni L'Enfant ang malalapad na avenue, public perimeters at mga malalaking gusali. Noong nagkaroon ng digmaan taong 1812, sinakop ng mga puwersang Britanya ang Washington DC at sinunog ang ilang gusali kabilang ang White House at Capitol. Sa panahon naman ng Civil War, isang kritikal na lokasyon para sa Union ang lungsod na nagsilbing sentro ng mga operasyong militar. Pagdating na ika-20 siglo, nakaranas ng malaking paglago at pag-unlad ang lungsod, kabilang na ang pagtatayo ng mga kilalang monumento at memorial tulad ng Lincoln Memorial at Washington Monument. Naging sentro rin ng aktivismo para sa civil rights ang Washington DC. Kabilang dito ang 1963 March on Washington kung saan ipinahayag ni Martin Luther King Jr. ang kanyang sikat na talumpati na I Have a Dream. Mahalaga ang pag-unawa sa kasaysayan ng Washington DC para sa mga botante habang isinasaalang-alang nila ang hinaharap ng bansa sa darating na halalan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isinara ng Pakistan ang mga elementary school sa Lahore sa loob ng isang linggo dahil sa labis na polusyon. Ito ang humahataw na balita ni Access Salem. Hataw Balita ngayon. Isinara ng mga otoridad sa Pakistan ang mga elementary schools sa Lahore sa loob ng isang linggo simula kahapon November 3 upang protektahan ng milyon-milyong bata mula sa smog na maraming beses nang lampas sa mapanganib na antas. Ilang araw nang nababalot ng usok ang Lahore, isang lungsod na may 14 na milyong tao dahil sa usok mula sa diesel, pagsusunog ng mga pananim at paglamig ng panahon. Umabot sa mahigit 1,000 ang Air Quality Index noong Sabado, sa lampas sa antas ng 300 na itinuturing ng delikado ayon sa datos na mula sa IQ Air. Isasara ang lahat ng mga paaralang elementarya sa Lahore sa loob ng isang linggo dahil sa hindi magbabagong direksyon ng hangin sa susunod na 6 na araw. Ayon kay Jahangir Anwar, isang opisyal ng Environmental Protection sa Lahore. Ang lahat ng klase para sa mga bata hanggang edad na 10, pampubliko, pribado at espesyal na edukasyon ay mananatiling sarado mula Lunes hanggang Sabado. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA ang contract farming sa mga magsasaka sa gitnang Luzon. Dito pagkakalooban ng bawat magsasaka na may 1 hektaryang sakahan ng 100,000 pisong puhunan upang makapagtanim ng palay. Si Nestor Torres sumahataw. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang paghanap ng paraan ng pamahalaan upang matupad ang pangako nitong murang bigas. Nitong Hulyo, taong kasalukuyan, nang pinasimulan ang Bagong Bayaning Magsasaka o BBM Rice Program, kung saan ibinebenta ang bigas sa mga kadiwa store ng 29 pesos per kilo. Itong BBM Rice na to is just a pilot
Oh, itong taon na to, pilot lang po siya. Tiningnan natin kung magiging effective ba. Kaugnay ng programang ito, inilunsad din ng National Irrigation Administration o NIA ang contract farming program upang makatulong din sa mga magsasaka. So dito po sa contract farming, we are giving away assistance worth 50,000 on the initial. So yung 50,000 pesos po na yun, 30,000 worth yung para sa seeds, fertilizer, and pesticide, and then the 20,000 is the cash para pambayad po ng ating mga magsasaka sa labor. Pagkaani ng mga magsasaka ng kanilang tanim na palay, bibilhin ng NIA ang 5 metric tons mula sa kanilang inani at dadalhin naman sa mga kadiwa outlet. And then after po na maani na siya, no, kukuhanin po ng NIA po yung ani. And then pag kinuha po ni NIA yung ani, babayaran pa uli yung ating magsasaka ng 50,000 pesos. So ang kukuhanin lamang po ng NIA is the 5 metric tons. In excess of 5 metric tons na ani po ng mga magsasaka, sa kanila po yun. Nasa 40,000 hectares na sakahan nationwide ang target ng NIA nang magpasimula ang programa, habang 1,700 hectares dito ay sa Central Luzon. Malaking tulong para sa mga magsasaka ang programang ito ng NIA dahil bukod sa puhunan ng ibinibigay na sa kanila, ang mga inaning palay ay binibili pa sa kanila ng NIA sa halagang 20 pesos, mas mataas ng 4 pesos sa presyo ng mga trader sa kanila na 16 pesos. Malaking bagay po sa amin ito at malaking tulong po sa aming magsasaka at binabayaran parang malaki po yung halaga ng palay kaysa sa labas. At minsan po nire-reject pa ng mga ibang buyers, pero dito wala po reject. Basta pagkagapas, bibili po nila. Malaking ginawa ng mga kabaryo natin. Yung per kilo, fix 20. Ngayon, magkano per kilo? Halos 16 na lang. Eh di, malaking matutulong sa mga magsasaka. Malaking agwat, 4 pesos per kilo. Sa taong 2025, nais ng NIA na magdagdag pa ng 150,000 ektaryang sakahan sa kanilang programa upang mas marami pang mga magsasaka ang kanilang matulungan at 50,000 naman dito ang target ng ahensya sa Region 3. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo ng pulisya ng Canada na kanilang nabuwag ang pinakamalaki at pinakakomplikadong fentanyl at methamphetamine drug super lab sa bansa. Malaking bulto ng droga, armas, bala at pera ang nasabat sa operasyon. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Sheila Reyes, live. Hataw Balita ngayon. Sheila, gaano kalaki ang mga nasamsam na droga at armas sa drug super lab na ito? At mayroon bang mga naaresto? Hello Noel, magandang araw. Iniyayag ng Canadian Police na sentro ng isang organisadong kriminal na operasyon ang nasabing drug lab para sa malawakang produksyon at distribusyon ng fentanyl at methamphetamine sa loob at labas ng bansa. Isinagawa ng Royal Canadian Mounted Police o RCMP ang search warrant sa naturang pasilidad sa Falkland, British Columbia at sa iba pang mga kaugnay na lokasyon sa Greater Metro Vancouver area noong October 25. Nasamsam ng RCMP ang 54 kilograms ng fentanyl at napakaraming mga kemikal na gamit sa paggawa nito. 390 kilograms ng methamphetamine, pati na rin ang cocaine, MDMA at cannabis. Natagpuan din sa drug lab ang 89 firearms, kasama na ang handguns, submachine guns at AR-15 style rifles, high-capacity magazines, body armor at 500,000 Canadian dollars o halos 360,000 US dollars. Ayon sa mga otoridad, isang suspect na kinilalang si Gaganpreet Randawa ang naaresto at nasa kanilang kustudiya. Naharap ito sa maraming kaso kaugnay ng droga at armas. Balik sa iyo, Noel. Yes, Sheila, gaano ba kalaki ang operasyon ng droga na ito? No? At dito lang ba ito sa Canada nag-ooperate, Sheila? Noel, ang drug lab ayon sa mga opisyal ng Canadian Police ay sentro ng organized crime operation na nagmamass produce at nagdidistribute ng fentanyl at meth sa Canada at sa ibang bansa.
sinabi nga ni Gillian Rellard, OIC ng Federal Policing Pacific Region sa Canada, na malaking dagok ito sa mga transnational organized crime groups at malaking hakbang din para tiyakin ang kaligtasan ng mga Canadian at ng international community. Noel? Alright, maraming salamat Sheila Reyes, live mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Patuloy na itinatanggi ng India ang pagkadawit sa pangalan ng Home Minister nito sa pagkamatay ng isang Sikh separatist sa Canada. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coles. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, ano ang naging aksyon ng India hinggil sa akusasyon ng Canada? Winnie, nagprotesta ang Foreign Ministry ng India noong Sabado, November 2, dahil sa akusasyon ng Canadian government na sangkot umano ang Home Minister ng India sa pagkamatay ng Sikh separatists sa Canada. Ayon kay Canadian Deputy Foreign Affairs Minister na si David Morrison, si Amit Shah ang nasa likod ng mga karahasan at pananakot sa Sikh separatists sa Canada. Iginit naman sa tagapagsalita ng Foreign Ministry ng India na si Ranbir Jaswal na wala umanong basihan ang Canada sa akusasyon nito. Dagdag pa niya, nasa ilalim ng audio at video surveillance ang mga opisyal ng konsulado ng India na itinuturing nila bilang pang-aabuso at pananakot. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang Global Affairs Department ng Canada hinggil sa nasabing pagmamatsyag at yan lamang, Queenie. Yes, Jeffrey, ano ang magiging epekto ng issue na ito sa relasyon ng dalawang bansa? Queenie, sa ngayon ay masyado pang maaga para sabihin na magkakaroon ng epekto sa dalawang bansa ang usaping ito. Ngunit patuloy ang bilateral meeting o pag-uusap ng dalawang panig upang mapabilis ang investigasyon ukol sa mga akusasyon na ito, Queenie. Salamat, Jeffrey Coz mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Nagdaos ng town hall meeting ang Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. kasama si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Ginanap ang town hall meeting ni Department of Migrant Workers or DMW Secretary Hans Leo Kakdak kasama ang Filipino community sa Washington, D.C. noong Miyerkules, October 30, Washington time. Sa kanyang talumpati, isinaad ni Kalihim ang halagaan ng pagkakaroon ng proteksyon ng mga overseas Filipino workers or OFW. Malaki rin aniya ang tulong ng Migrant Workers Office ng Embahada sa Washington, D.C. Ang silbi naman dito ng ating Migrant Workers Office is tugunan yung mga pangangailangan ng mga OFWs natin at pati yung mga employers na kailangan kausapin at kailangan mag-coordinate para rin sa kapakanan ng mga OFWs natin. Tinalakay din ni Secretary Kakdak ang karaniwang hamon na hinaharap ng mga OFWs. The challenge really is to be more relevant. We're already relevant. Ang dami na rin nagawa, pero ang dami pang magagawa in terms of kung sino pa ang mabibigyan natin ng akma o sapat na protection dito. Ang isang example ko dito ay yung kasi ang jurisdictional coverage ng Washington, D.C. Migrant Workers Office includes the Caribbean countries. So that's one particular challenge. Isa pang kalimitang kinahaharap na pagsubok ng DMW ay ang issue ng illegal recruitment at human trafficking. Muling nagpaalala si Secretary Kakdak sa mga OFWs upang hindi maging biktima ng illegal recruiter. First and foremost, siguraduhin na sa Pilipinas ay magkaroon ng engagement o pumatol lamang, if I may say so, sa mga licensed recruitment agencies. May talaan ng DMW at pwede naman malaman o ma-check sa DMW kung sino ang lisensyadong recruitment agency. Dinaluhan ng iba't ibang sektor ang Filipino migrant workers ang town hall meeting. Actually, satisfied ako. Maganda yung mga programa na sinabi niya and may potential. It's very, very important. It's very nice that he came to visit
us and gave us all the projects of the DMW. It's nice to hear it straight from the head, and all the different projects are fitting for the different Filipino workers that come here. Lig Perez sumahataw sa Balita Ngayon. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Marce ngayong madaling araw, November 4. Batay sa pinakabagong bulletin ng as of 5 a.m., huling nakita ang sentro ng bagyo sa layong 935 km silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang hanging umaabot sa 65 km per hour at bugso na nasa 80 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwest road o west sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical storm warning signal sa alinmang bahagi ng bansa. Maaari nitong mapalakas ang northeasterly wind flow ngayong linggo habang tinatahak ang PAR. Manatiling nakatutok sa UNTV para sa latest na ulat tungkol kay Tropical Storm Marce. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nagsimula na kahapon November 3 ang mainit na bakbakan sa hard court sa eliminations ng UNTV Cup Season 11 sa Paco Arena sa Maynila. Sa first game ng triple header, ipinamalas ng Season 10 third placer Ombudsman Grapbusters na isa sila sa dapat bantayan ngayong season matapos nilang talunin ang DFA Emissary sa score na 95-84. Pinatikim naman ng AP Cavaliers ng pagkatalo ng sumabak sa hard court ang rookie team BJMP Greyhounds sa kanilang debut game sa score na 75-71. Umani ng unang panalo ang defending champion na DA Foodmasters laban sa PNP Responders sa score na 71-67. This time, malalim ang bench namin eh. Kaya nakita namin yung weakest point nila na kailangan ko mag-rotate ng uso ng players. Ano? So sila hindi na masyado mapag-rotate kasi gawa ng, yun nga, nabigyan namin sila ng magandang energy kaya medyo kinapo sila at the end eh. Team effort pa rin yung panalo. No? So depensa pa rin. So sinabi ko sa kanila, depensa lang sila. No? Yung offensive, darating na lang yan. Mataas pa rin yung moral ng players dahil kami ang defending champion. May mga ang daming lapses pero dahil yung winning attitude na na-develop namin last season na dadala pa hanggang ngayon, kaya siguro na-sustain namin at nanalo kami. Hataw Balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 5 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood ninyo rin ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan,
mula sa Awit, Kapitulo 145, talatang 20. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Oy, gusto ko lamang pong batiin ang aming kaibigan na si Randy Forastero ng Happy Sabbath Anniversary. Patuloy ka nawang samahan ng Panginoon sa iyong mga paggawa. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Nobyembre 2024. Sa kalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako pong inyong amigo, Sherwin Kulubong. At iyan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, November 4, 2024. At mula po rito sa Edmonton, Canada, ako si Noel Poliarco. Ako naman si Queenie Rivera mula dito sa Chicago, Illinois, USA. At dito sa UNTV at UNTV La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.